mas nakita tong Novatrix combination na maaaring Siguro maghahanap na lang sila ng isa pang sequence bago mag-spawn yung Lord. 80 seconds eh. So you have a window for one big sequence na magpo-force kayo. Or kung maghihintay talaga kayo sa pag-spawn ng Lord, daan na lang muna sa macro. But meron silang isa sakripisyo dito. At most, baka yung Torres sa baba. If ever Team Liquid ID matapang sila, tapos feeling nila, okay, kailangan natin na bumalanse onte sa map control. medyo hirap ang buhay ngayon ni Widdy. Oo. Kasi parang mapapaisip ka sa bawat push na papasukin mo kung nandun ba si Kiboy. Instant taunt na kahit iba to mo si Kiboy, may Revit naman yan, may AOG palayo. Tsaka at this point si Kiboy parating may kasama eh. Hindi siya mag-isa eh. So Widdy 0-4-3. You want Johead to be as aggressive as possible pero at this point parang makabato ka lang okay na eh. Oo. Pero para sa Onyx din, ang ganda din yung nagawa nila para ma-shutdown dito si Widdy. Nirespect talaga nila yung Johead na pag meron gusto gawin si Widdy, meron naman siyang 3 assists dito, instantly ready na sumagot yung Onyx. So, alam nila na, okay, kung pinayagan lang natin yung Johead na to, delikado to. Baka wala pang 13 minutes talo na tayo. Pero dahil na-control nila yon, sila naman yung in control. So, hindi sila nag-force ng sequence bago mag-Lord. Gusto nila lumaban para sa pangalawang Lord. Okay, pangalawang Lord, 3 seconds, magsa-spawn ng Onyx, binabahayan halos yung jungle dito ng TLID. Unti-unting tinatry umangat ng Young Stallions, pero kontrolado talaga ng Onyx. Okay, Team Liquid ID hindi pa sila masyado na sa magandang pwesto, hindi nila mahawakan yung shrub. Yes, Nakuha yung info, si Kiboy lumabas, nag-conceal na, lalapit na sila, si Biota mahahuli si Aran, pero yung ultimate ng Novaria, delikado ata to para sa Onyx kasi si Widdy matatapon niya si Kyrie, pero bumalik si Kyrie at natalo sila sa Retri, si Fabian nakakuha, pero Onyx lumalaban pa rin, Aaron Shiki kailangan tumakbo pero mapupok siya ni Sans at mahuhuli siya, basta-stun, ultimate ng Matrix hindi sapat at 3 miyembro na mawawala sa Team Liquid ID. Actually, yes, 3 ang nawala, 2 lang ang nawala sa Onyx. Pero ang tanong, makakapush ba sila sa Vero, Badang at Gatot ang naiwan sa kanila? Kyrie Sans nawala, but that was a good initiation. Started off by Widdy. Nag-ano siya eh, nag-unstoppable force siya, papunta kay Savero. Pero fumlicker siya, papunta kay Kyrie. Tapos si Kyrie yung nabato niya. Although may shadow pa naman dun si Kyrie, tapos nandun siya sa vicinity ng Lord, na-out-retry siya doon. Na-out-retry nga siya doon ni Fabian. Kaya naman TLID, muli-muli namang nakakabangon uli. And with this Yezkiel tsaka Aaron Shiki composition, later on pa nagsilap to, napakasakit to, pero nilapag na nga naman yung Kumot, gusto mag-high clear dito ng Onyx, pero may conceal. Si Aran nandun sa likod, hahanapin kung nagtatago si Kyrie. Okay, Onyx, makiklear nila yung Lord, hindi nakapag-charge ng isang Torre. So, nagdepensa ng Onyx na maayos, pero dahil sa pwestuhan ngayon ng Onyx, hindi masyado makakuha ng mga panalo ang Team Liquid. Nasira na nila yung Torres sa gitna. Muntikan na matamaan nata doon si Kiboy sa baba ng Astral Sphere, ng Star Shatter ng Novaria, pero nakatakas siya. Alam mo, naramdaman ko yung epekto ng walang lower bracket. Oo. Ang ingat maglaro ng dalawang teams. Naramdaman ko yung epekto ng lower ng single elims eh. Gusto ko makita yung mga kakaibang plays na pwede manggaling kay Sansha, kay Boy, pero still TLID, even though nahirapan nga si Widdy with the start, one crucial unstoppable force and injector was all they need in a crucial time kasi again, na-secure nila yung Lord, but still, Onyx, napunta na pala sa TLID yung kalamangan. Okay. Paano makaka-recover naman ngayon ang Onyx? Well, so far, basta hindi lang makuha ng Team Liquid ID yung ganun na initiation, they should be good. Kasi kita naman natin nakakapag-counter naman yung Onyx eh. Masama lang para sa kanila is nanggaling yun sa panahon na Lord yung pinapaglabanan ng dalawa at si Fabian ang nanalo, okay? Feathered Airstrike ginamit, pero mabilis lang kinasa para makapoke lang kay Yezkiel na kailangan umuwi. Medyo hindi tumatama yung yung sniper galing kay Aaron Shiki, tsaka yung mga bola galing kay Yezkiel kasi katulad ng Selena, yung pag hindi tumatama yung Abyssal Arrow mo, tsaka Star Shatter ng isang Novaria, effect ka eh. Talagang asa lang sa ultimate na pwede mo ilapag with the Netherrealm. Although napakaganda ng Netherrealm na nilapag niya previously sa pangalawang Lord Clash. You have to expect Yezkiel to do more. Kahit may goods kasi na magaganap dito, AOG defensively coming in for Kiboy. Pero pumasok bigla, teka lang, Sans! May feather action. Bumalik pa kasi Kyrie doon. Natabigan si Widdy. May wiki shadow kill. May shadow pa para maka-out. At 1 member down for the Young Stallions. Sakto yung pag-counter engage ng Onyx. Sinabi ng Team Liquid ID, sige, go sa Gatot Kaja. Sabi ni Kiboy, Gatot Kaja ako, break.
kaya ko lang tumalon para makatakas sa inyo. Hindi. Masyado nag-overcommit yung Team Liquid ID sa gatot. Oo, tsaka hindi pa ginamit ni Kiboy yung kanyang revitalize. So talagang chunky na chunky ngayon ang Onyx. Sila na naman ang may control sa Lord at parang nataunt pa nga dito si Fabian. Nakapag-Winter Crown out pero nagamit na rin yung Feathered Airstrike. Pinagsabak-sabak na rin yun. Pero pinalaga ni Kyrie! Sino pinakaboging ngayon? At parang si Kyrie yun dahil naka-double kill. Make it 3. Gusto nga nila habulin dito si Aran, okay? Objective. Objective muna, sabi dito ng Onyx. Hahabulin na lang daw ni Kiboy para makapalayo. Oh, salit na bahala. Sa Vero na daw bahala at siya na nga tumapos may immortality pero tinipihan lang nila Ryota pati sa Vero. Sino makakuha ng kill? Sabi ni sa Vero, kailangan ko yan. Dalawang sequence nag-overheat ang Team Liquid. Sinubukan nila mag-full commit doon sa attempt. Pero si Kyrie, 7-1-3. Akala ko hindi aabot yung shadow niya doon. Pero umabot pa kapag pasok niya para ma-take down si Fabian. At dahil doon, sobrang masamang pwesto na to para sa Team Liquid Indonesia. Kaya na ata idala ng Onyx yung momentum na to para ikalbohin yung base. Oo. Pero kung manalo pa dito yung Onyx sa isang base siege na to, nag-overcommit yung Team Liquid. Alam mo sa lineup may Johit, may Badang, may Gatot. Sa dami-dami nang pwede mag-start ng initiations, yung Hayabusa pa. Oo nga eh. Si Kyrie pa talaga yung gumawa sa... nainip na kasi siya eh. Sabi niya, kanina pa tayo nagtitinginan dito. Kailangan ko na ng action. Pinasok ni Kyrie. And that was the best decision that Onyx could do. Kasi ngayon, naasa ka na lang nga yung Lord. Gusto na nga nila kalbuhin yung mga inhibitor turrets. Pero in terms of clear, mataas naman yan for TLID. So let's see kung makakahanap ba ng angulo si Kiboy tsaka si Ryota. Grabe si Sans, nag-wings by wings para takutin lang yung mga member ng Team Liquid ID. Nag-back kagad sila. Okay, yung Lord nandito na. Minion wave sa gitna, nakiklear. At yung minion waves sa baba, hinihintay pa ng Onyx. So dahan-dahan muna yung approach. Kulang pa sa minion waves. Hinihintay lang muna nila ultimates para sa Onyx. Online pa, Team Liquid. Ano gagawin nila dito para makadepensa? Ryota may conceal Sans, ginamit ang ating Feathered Airstrike pero ang ganda ng paglabag. Wait, di may napato doon! Sans kaagad ang unang tutumba. Counter-attack coming in from TLID. May conceal din silang gaganapin. Kyrie nahanap dito ni Aran. That's one member down for Onyx. Yun na naman yung play ni Weedy. Nagagamit siya ng Unstoppable Force sa isang target kasi alam niya, ay, aatras to. Sige, pag atras mo, mag-flicker ako para maabot ko yung target ko. Sa panahon na yon, si Sans ang natapon niya. Cancel kaagad yung Feathered Airstrike. Ang mahirap kasi doon sa lineup ng TLID, pag may Novaria kasi kailangan mauna ka talaga mag-setup for Onyx eh. Yeah. Eh nung nalapag na yung kumot, ang ganda ng pagpasok ni Weedy. Simple flicker in tapos bato lang eh. Nakuha pa nila yung Farsa. And for Onyx, they had resources. Meron si Ryota doon na flicker, tsaka fist break flicker combination. Pero unfortunately, hindi nila nagamit. Kaya naman TLID nagkaroon pa ng window of hope. Isa na to sa isang mga laban na nakita ko na sobrang Pinoy-Indonesian style. Tama. Yung, okay, naghahanap kayo ng kills, outplay yung mga highlights, oo, pero sobrang safe. Tapos nag-check lang kayo muna ng condition na, okay, sige, nagawa na ba natin to? Okay. O kung gusto ko abutin to, ito muna yung gagawin ko. Alam mo, yung sa PH, pag sobrang daming bakbakan na nangyayari, tinawag mong MLBB for the streets. Oo. Ito yung version ng Indonesia. Oo. Ito yung MLBB for the streets nila. Hindi. Yung alternative is MLBB for the sheets. For the sheets. Oo. Bakit? Kasi may Novaria. Basta, hindi ko na i-explain. hindi ko pwede i-explain. Okay, ngayon, masaspatan ni Aran kung saan nagtatago sa Sabero. Hindi, alam ko na. MLBB for the sheets kasi may spreadsheet ng checklist. Tama. Yun. Ginagawa kasi muna nila yung checklist. Hindi pwede all-in ka agad. Oo. Kasi again, single elims po ito. Sorry Ano? Pero magta-21 minutes na eh. Pwede na kayo mag-all-in eh. Alam ko, single elims lang pero game 1 lang eh. May 4 games pa eh. Pero na umabot kayo dun eh. So Onyx, tignan natin, nira-rush na nila yung Lord. Team Liquid ID. Onyx, alam nila si Fabian na sa gitna, nagkiklear ng mini wave. Si Kiboy lumapit na pero medyo delikado. Ayan na! Yung person ng Gatot Kacho dito, mapapunta ata siya. Pero si Weedy na naman! Yung diversion, akala mo dito yung tatapon ko pero nandun pala yung main target ko. Nawala si Sans, yung Feathered Airstrike. Pero kayang-kaya pa ng Onyx lumaban dito. Pero grabe, 3 times na naginawa yun ni Weedy. Pangatlong beses na yan, Weedy!
Yung sinasayko mo yung Onyx, mag-unstoppable force ka sa kanan, tapos pipiliker ka sa kaliwa, iba na naman yung babatuin mo. Namumuro na siya kay Sans kasi si Sans talaga yung pinupuruhan niya. And now, TLID, although wala silang inhibitor sa taas, nasa taas naman yung Lord side ngayon. Ang ganda na naman ng paglapag. May nabato na naman si Sabero pa yun! Sakto! Yes, Gale will deliver the final blow. Tatlo na lamang ang natitira sa Onyx. Pero Kyrie, gagawa pa siya ng play. Makikita ba natin yung mga Hayabusa plays na makikita? Pero teka lang, Fabian secures the Lord. Grabe! Pang-apat na beses! Weedy! The one-man win condition para sa Team Liquid. Sinasabi na niya, guys, sorry na shutdown ako sa early pero babawi ako ng babawi. Hindi nga nag-sorry yan, feel ko eh. Oh. Sabi lang niya, it's part of the plan. Oh, I'm sabi wise. I know what I'm doing. Oh, sabi niya, bang, wait, in Indonesian. Tama, Hindi ko pa tama. alam kasi yung wait sa bahasa. Oo, unti na lang. Pwede mo itanong si Ryota pag nakausap natin later on. Oo. Pero TLID, nasa kanila. Ito na, lagpas 18 minutes na. So alam mo na yung Lord na yan. Oo. Umaamba na yan. Hindi ko. Marami na yung ampang-amba. Basta go lang kayo. Basta si Weedy, maganda yung trajectory niya para maabot si Sans. Pag nandun na, tapon katawan na lang kayo, Team Liquid. Basta okay yung minion waves niyo. Oo. Kasi ito na yung best chance niya na tapusin na yung laban now na. Oo. Ayan na, wala pa namang flicker. Itong si Widdy. Iilan pa bago makapasok ulit kaya- ang TLID. Kaya sobrang slow push yung ginagawa nila sa So, Lord. siya, inihintay nila yung mga resources nila eh. Battle spell. Para makapalagi. Pero again, ang dami na nating nakitang turnaround plays na nanggagaling din naman sa Badang. And in the hands of Ryota, that could be likely para sa Onyx ngayon. Pero kinakailangan muna nila maiwasan yung mga tapo na ginagawa ni Widdy. Kasi so far, si Sans kasi yung napupuruan at kailangan mo yung Farsa for this defense. What a turnaround kung makuha man to ng Team Liquid ID. Dahil sabi nila, okay, kung medyo nag-slow down, medyo hesitation ang nangyari dito sa Onyx, kami naman ang gagawa ng play. Ito na yung Lord. Ito na ba yung panahon ng panalo ng Cavalry? Ganda ng paglapag na naman! Pero nakapag-out nga doon si Sabero. Ito na yung counterpunch coming in from Onyx. Pero yung Lord nandun pa rin naman. Kaya na nila mag-tower lock. Pero teka lang, unti-unti naman sila tumababa. At nakapag-tower lock na nga ang Young Stallions to take game 1 away!